Oh, may remap tayo dito. 36mm throttle body pero ginanito niya. Ano to? Guys, wag nyong lalagyan ng ganito. Kung mag-upgrade lang din naman kayo ng throttle body at lalagyan nyo ng ganito, useless. Kaya nga tayo naglaki ng throttle body. Sinakal mo sa hangin. Kawawa ang motor pag ganyan, guys. So, ayun o. Inanuhan niya pa. Sinunog-sunog para dumikit. So kaya tayo naglaki ng throttle body para sa hangin na mas malaking makuha at mas magandang performance ng motor. Pero kung ganito, parang stock na mas mababang klase pa. 'Di ba? Useless yung upgrade mo. Mas maganda pa yung stock kung ganito lang din. Tingnan natin ng horsepower pag nakaganito. So yan guys, kuha tayo ng horsepower dun sa setup na yon. At ayun, para sa mga nag-upgrade ng mga throttle body o kaya mga nagmo-modify ng motor, bago sana kayo mag-modify o kung ano-ano man, mas maganda magtanong po muna kayo para sigurado hindi ko natin inuhulaan yung mga upgrades kasi nagiging useless at hindi pa nagiging safe. Possible nun kulang yung hangin na nakukuha, nagiging lunod. So check natin horsepower natin, tapos compare natin sa naka-remap tapos naka-open. Uy, grabe, 20.3. Ang lakas kung tutusin. Pero tignan natin, compare natin. So ito yung throttle body niya, no. Ayan, dumating si customer, sabi niya ang nilagay niya daw dito is screen lang naman tsaka tela. Pero hindi ako sure kung okay ba yan, kaya titignan natin kung ano yung mas magandang performance. Meron yan o wala. Ayan o, 20.3 horsepower. Compare natin ngayon. I-remap na rin natin diretso. Ito naka-remap na to, yung ano niya dito, setup niya. Papa-remap lang ulit ni customer. Kaya comparison natin kung gaano kalaki yung difference. So ito na yung throttle body, open na. Ito naman yung nakatakip. Yan, gumawa lang siya ng improvised filter. Screen yung nasa loob na pino, tapos manipis na tela. DIY niya. Gara na itsura. Nakapag-flashing na tayo at nakapag-tune. So check na natin kung ano yung magiging resulta after nito. So meron na tayong result nung naka ganun na air filter na DIY game. Ano, pustahan, ilang horsepower to? 16. Ikaw sa'yo, ilan? Ano yan? 20.5. So yun guys, binalik natin yung busal. Titignan natin kung okay ba o hindi, para sigurado lang tayo kung safe ba, kasi gusto niya pa rin mayroong busal eh. No, check natin ngayon. So ito, nakuha natin yung resulta, 21.3 para dito sa may busal. At napansin natin sa EFR niya naglulunod ng bahagya. Kaya mas maganda talaga wala yung filter na yon para hindi nasasakal yung hangin na nakukuha nung throttle body. 36mm pa naman, diba? So yan guys, grabe nga to. 22.2 horsepower nung na-remap na natin, walang busal. So ito yung 20.3 na hindi pa nare-remap. Isipin mo 20.3 agad, hindi pa nare-remap. At 21.3 yung naka-remap na pero nilagyan natin ng busal, sinubukan natin. So nalunod-lunod siya ng bahagya. At mas maganda talaga kung naka-open na lang. Ayan, lagyan niya na lang ng acrylic cover. Mas okay pa yun. At kung matatanong nyo ang setup nito, ayan, naka-carb pipe, all stock engine, 36mm throttle body. At maganda ang kondisyon ng makina, kaya nag-perform at nagpakita ng magandang resulta sa atin.
So ang pinaka nakuha natin is 22 horsepower with 15.7 torque. Ayan, 22 and 15.7. Grabe, napakaganda ng performance na ito. Ang lakas. Kaya tanggalin na natin ulit to. Kailangan na tanggalin para makuha yung performance na maganda. So ayun, all good na to guys. Ibababa na lang natin at testingin sa kalsada and all good na. Pangit talaga na ito. Yun, salamat sa panonood. Alright.